Bago ko umpisahan ang ikaapat na kabanata ng ating kwento, ay nais ko munang batiin ang mga masugid nating mga tagapakinig. Shout out sa lahat ng mga OFW sa buong mundo na patuloy na sumusuporta sa ating mga kwento. At shout out din kay John Alcantara, Mark Dennis Barbaruna, Bebeng Agpasa, DJ Manny TV Vlog, Jeffrey Birano, Boholana Majoy, Gay Sumudyo, at Rainer Madaoy. Marami pong salamat sa patuloy ninyong suporta sa ating mga kwento. Umpisahan na natin ang ikaapat at huling bahagi ng ating kwento. Ano kaya ang dahilan ng biglang pagkatalo ng manok ni Zacarias? Wika ko sa aking sarili. Bigla kasing natumba ang manok nito. Nang bigla kong nakita itong si Manong Oscar na nakatayo sa gilid ng royda. Nakatingin ito doon kay Zacarias na parang galit na galit. Alam ko na kung sino ang may kagagawan sa pagkatalo ng kalaban ni Bagtik. Nang biglang napaling ang aking mga mata doon naman kay Zacarias, galit na galit itong sinugod si Don Dincio. Paano ninyo natalo ang aking manok, Dincio? Ano ang ginawa nyo sa aking manok? Niloko nyo yata kami. Galit na wika ni Zacarias kay Don Dincio. Subalit hindi ito sumagot, kundi si Manong Oscar ang sumagot sa mga sinabi ni Zacarias. Hindi mo ba ako nakilala, Zacarias? Pues, sasabihin ko sa iyo kung sino itong kaharap mo. Ako lang naman ang ama ng batang pinatay ninyo. Matagal ko nang hinintay ang pagkakataon na ito. Hindi lang buhay ng manok mo ang aking tatapusin. Ikaw yung taong hindi marunong tumanggap ng pagkatalo. Pati buhay ng aking anak ay inyong kinitil. Pagkatapos ito mabanggit ni Manong Oscar, ay biglang bumunot ng mga baril ang mga tauhan ni Zacarias at itinutok ito sa kanyang katawan. Biglang lumagitik ang mga gatilyo ng kanilang mga baril. Subalit sobra kong gulat dahil hindi pumutok ang kanilang mga baril. Talagang sobrang lakas ang birtud ni Manong Oscar. Hindi nakagalaw ang mga tauhan ni Zacarias at bigla niyang pinaghahampas ang mga ito ng dala niyang arnes na nakasukbit sa kanyang likuran. Isa-isa niyang tinalo ang lahat. At ito namang si Zacarias ay biglang kumaripas ng takbo palabas ng sabungan. Subalit madali itong naabutan ni Manong Oscar. Hinawakan ito ang liig at ibinalibag palabas ng sabungan. Hindi na ito gumagalaw at wala nang buhay. Bigla namang nagsidatingan ang mga pulis at kaagad nilang hinuli si Manong Oscar. Mahinahon naman itong sumuko sa mga alagad ng batas. Huwag kang mag-alala, Ramel at Dencio. Naipaghiganti ko na rin ang kamatayan ng aking anak. May matutuklasan kang isang hindi kapalipaliwalang bertod. At iyon ay iyong magagamit sa mga paparating na laban ni Bagtek, Ramel. At ikaw naman, Dincio, malapit nang matupad ang iyong kahilingan. Makikita mo na ang tunay mong anak. Wika ni Manong Oscar sa amin. Nang kami na lamang dalawa ni Don Dincio ang naiwan,
ay sabay kaming napatingin kay Bagtik. May matindi pala itong tama. Kaya't madali ko itong nilapitan at inayang umuwi ang aking amo upang malapatan kaagad ng gamot ang alaga kong manok. Habang tahimik kaming papauwi, ay biglang nagsalita itong si Dundincio. Bumabagabag sa aking isipan ang mga sinabi sa atin ni Oscar Ramel. May matutuklasan ka daw na isang matinding kapangyarihan at Bertod. At ako naman daw ay malapit ko nang makita ang tunay kong anak. Pero di bali na. Mangyari na ang dapat mangyari. Nga pala Ramel, bukas ng umaga, puntahan natin ang lugar ng Mandawi upang bisitahin natin ang iyong ina. Alam kong sabi ka nang makita ito. Nang dahil sa sinabi ni Dundincio sa akin, ay lalong napabilis ang aking paglalakad dahil sa aking galak at tuwa. Ngunit hindi ako makasagot sa mga sinabi niya sa akin. Nasa aking loob-looban ay kahit ngayon na pwede akong pumunta sa lugar ng Mandawi upang bisitahin ang aking ina. Hindi ko maipaliwanag ang aking nararamdaman sa mga oras na iyon. Nakalimutan ko na nga na may malubha palang tama ang alaga kong si Bagtik. At nang makarating kami sa manukan ni Dundincio, ay kaagad kong ginamot ang aking alaga. Halos maiyak ako nang makita ang kanyang nangingitim na sugat. Ipinagdarasal ko na lamang ang mabilis na paggaling ni Bagtik nang biglang lumitaw sa aking likuran itong si Dundincio at nagsalita. Salamat sa iyo Ramel at nandyan ka sa aking piling. At salamat din sa pag-alaga ng aking mga manok. Parang anak ko na rin ang turing ko sa iyo. Mas mabuti pa'y matulog ka na at maaga pa tayong aalis upang dalawin ang iyong ina. Sige na at ako'y magpahinga na, Ramel. Nang sumapit ang kinabukasan, ay maaga kaming lumaka ni Dundincio. At nang makarating na kami sa lugar ng Mandawi, ay kaagad kaming pumasok sa loob ng piitan. Hindi may paliwanag ang aking nararamdaman. Naghahalong kaba at tuwa. Nang biglang may tumawag sa amin, kaagad naman akong napalingon sa pinanggalingan ng busis. Nakita ko ang payat na babaeng dahan-dahang naglalakad papunta sa kinaroroonan namin ni Dundincio. Nang mabaling naman ang aking paningin kay Dundincio, ay nagulat na lamang ako nang makitang tumulo ang kanyang mga luha at nanginginig itong nagsalita. Ikaw ba ito, Celia? Hindi ko akalaing dito pa tayo sa loob ng kulungan magkikita. Malaki ang pagkukulang ko sa iyo. At nasaan ba ang ating anak? Bigla akong nagulat nang itinuro ni Nanay Celia ang aking kinauupuan. Habang ito namang si Dundincio ay parang hindi makapaniwala at muli itong nagsalita. Ikaw pala, Ramel, ang aking anak. Kaya pala sobrang gaan ang aking nararamdaman sa iyo. Sa wakas nakita din kita. At ikaw, Celia, pabuksan kong muli ang iyong kaso upang makalabas ka na dito. Tika lang muna. May dala kaming mga pasalubong sa iyo. Kumain kang mabuti, Celia, upang
may lakas ka sa paglabas mo sa kulungan na ito. Makalipas ang 1 oras ng pag-uusap namin ng aking ina, ay doon ko lamang napagtanto na patay na pala ang kinakasama ng aking ina. Nasangkot daw ito sa labanan sa loob ng kulungan. At nang sumapit ang hapon, ay umuwi na kami ng aking ama na si Dundincio. Hindi na kami umuwi sa kanyang manukan, kundi sa malaki niyang bahay sa Lahog. Sobra kong tuwa sa araw na iyon nang bigla akong napatigil. Naisip ko ang aking mga kapatid. Bukas kakausapin ko ang aking ama upang mapuntahan namin ang aking mga kapatid sa lugar ng Talisay. Doon daw nakatira ang kapatid ni Nanay Celia. Nang sumapit ang kinabukasan, ay maaga kong kinausap ang aking ama na si Dundincio. Subalit nagulat ako nang hindi niya ako pinayagan. At ito'y may sinabi sa akin. Ipagpaliban mo muna ang pagpunta sa Talisay, Ramel. May gaganaping sabong sa lugar ng Minglanilla. Muli nating ilaban si Bagtik. Nagulat naman ako sa sinabi ng aking ama. Dahil alam kong hindi pa magaling ang alaga kong si Bagtik, hindi ko na lamang sinagot ang mga sinabi sa akin ni ama. At tinungo ko ang kulungan ni Bagtik na nasa lupain nito. Nang makarating ako, ay nagulat ako nang makita kong biglang naghilom ang mga sugat nito. Kaya't kagad akong umuwi doon sa bahay ng aking ama at ito'y aking kinausap. Ama ko, paano nangyari? At biglang naghilom ang mga sugat ni Bagtik. Di ba wala si Manong Oscar dito? Siya lang kasi ang alam kong may kakayahan na pagalingin ng ating manok panabong. Yun ang akala mo, Ramel, na wala siya dito. Kahapon pa ito, nandun sa ating manukan. Hindi mo ba nakita doon nung ikay ay pumunta? Para sa kaalaman mo, hindi mga tunay na pulis ang humuli sa kanya, kundi mga tauhan ko lamang. Kunwari lang iyon, Ramel. Maiba naman ako, Ramel. Ihanda mo na lamang si Bagtik. Ito na yata ang magiging pinakamahirap niyang laban. Doon tayo sa San Agustin, sa bundok ng Balamban. May isang taong nagangalang Kadyo, ang may pinakamalakas na birtod at naghahari sa mga sabungan doon. Balita ko, hindi pa ito nakaranas ng pagkatalo. Malay mo, anak, matalo natin ang taong iyon. Sana matulungan mo ako. Sa pagkakaalam ko, si Kadyo ay ang amo ni Zacarias. Siya din ang tunay na ama ng ampun kong anak na si Noel. At nag-uutos sa kanya na lustayin ang aking pera. Bukas na pala mangyayari ang sabong sa Balamban. Kaya't ihanda na natin si Bagtik, Ramel. Tumango ako. Ngunit hindi ako makapaniwala sa sinabi ni ama sa akin. Nang mga oras na iyon, ay napaluha ako dahil sa mga nangyari sa aking ama. Naiintindihan ko na ang lahat ngayon. Kailangan kong tulungan ang aking ama upang hindi tuluyang malugi ang kanyang mga negosyo. Kaya't kinabukasan ay maaga kong inihanda si Bagtik para sa pinakamalaki niyang laban. Hindi ko naman namalayan ang pagtulo ng aking mga luha dahil hindi ko maipaliwanag ang aking mga nararamdaman.
naghahalong galit, tuwa at kaba na may kasamang lungkot. Ng mga oras na iyon ay siya namang pagdating ng aking ama upang tumungo sa kanyang manukan. Naghihintay na kasi doon si Manong Oscar. Kaya't kinuha ko si Bagdik sa kanyang kulungan. Saktong handa na kami sa aming pag-alis ay siya namang pagdating ni Noel, ang ampo ni Tatay Dincio. Nandito pala ang dukha mong katulong, Papa Dincio. Bakit ba kasi nandiyan yan? Dapat sana ay nasa lansangan iyan. Pinapatawa mo naman ako, Noel. Mula ngayon, ay huwag ka nang magpakita sa akin. At bawal ka nang tumuntong sa aking pamamahay. Kung ayaw mong ipahuli kita sa mga pulis. Bistado na ang mga ginagawa mo sa pira ng kumpanya. At para sa kaalaman mo, itong si Ramel ang tunay kong anak. At ikaw ay ampun ko lamang. Lumayas ka sa pamamahay na ito. Nakita kong hindi makapaniwala si Noel sa kanyang narinig. Subalit ginawa lamang ni Tatay Dincio ang nararapat. Maya-maya ay lumakad na kami ni Tatay Dincio upang pumunta sa kanyang manukan. Nang makarating na kami doon, ay handa na din pala si Manong Oscar. Kaya't dumiritso na kami sa lugar ng San Agustin. Medyo malayo ang aming nilakbay. Tanghali na nang marating namin ang nasabing lugar. Marami na ding mga mananabong ang nandoon. Habang naglalakad kami papalapit sa sabungan, ay biglang may tumawag kay Tatay Dincio. Sa wakas, Dincio, nagkikita din tayo. Yan ba ang sikat mong manok na nagngangalang Bagtik? Hindi yan makakatalo sa aking manok na si Bugay, ang pinakamalakas dito sa aming lugar. Alam ko na ang lahat patungkol sa iyo, Kadyo. Ikaw ang may pakana sa lahat upang malugi ang aking kumpanya. Kaya't ako na mismo ang hahamon sa iyo. 10 milyon ang pustahan natin. Nakakatawa ka naman, Dincio. Halatang desperado ka. Dagdagan natin ang pustahan. Kung mananalo ang aking manok na si Bugay, ay mapapasa akin ang inyong kumpanya. At kung matalo naman ako, ay kumpanya ko din ang mapapasa iyo. O ano, payag ka ba? Payag na payag ako sa gusto mo, Kadyo. Ano pang hinihintay mo? Tara na at umpisahan na ang laban. Hindi ako nakapagsalita sa mga napag-usapan ng dalawa. Subalit pumasok na lamang kami sa loob ng sabungan. Habang inihanda ang pustahan, ay dahan-dahang dumami ang mga taong manonood. At nang mahanda na ang lahat, ay pumasok na ang koyme sa loob ng ruwida at tinawag na ang mga magkakatunggali. Habang ako naman ay naalala ko ang batong itim na iniluwa ni Bagtik. Alam kong magagamit ko ito sa kanilang laban. Ang kalaban naman ay nakita kong may dinukot sa bulsa at isinama sa pagkabit sa tari ng manok nilang si Bugart. Maya-maya ay napuno ng mga bubuyog ang ibabaw ng ruwida. Doon ko napagtanto na yun pala ang kanilang birtod. Habang ito namang si Manong Oscar ay sumandal sa gilid ng ruwida na parang handa na sa laban. At nang tumunog na ang pito bilang hudyat,
Sa pag-umpisa ng laban, ay kaagad na pumunta sa gitna ng Ruida sina Tatay Dinsyo at Kadyo upang bitawan ang kanilang mga manok. At nang mabitawan na ang mga ito, ay kaagad itong nagsalpukan. Sobrang bilis ng kanilang mga galaw. Hindi ko alam kung sino ang unang nakatama. Puro alikabok lamang ang aming nakikita. Maya-maya ay doon ko lamang napagtanto ang laban nang mapawi na ang mga alikabok sa paligid. May tama na pala itong si Bagdik. May dugo akong nakitang umago sa kanyang tagiliran. Habang ang kalaban naman na si Bugart ay nakatayo lamang sa harap ni Bagdik. Nang bigla itong muling umatake, mabuti na lamang at naiwasan ito ni Bagdik. Subalit nakita kong lalaplisan pala ito sa kanyang pakpak. Nangihina na ang aming manok. At ito namang si Manong Oscar ay nagsimula ng itaas ang kanyang kanang kamay. Hudyat iyon upang gamitin na nito ang kanyang birtod. Subalit nakita kong walang nangyari. Patuloy pa rin ang panghihina ni Bagdik. Nang muli na namang umatake si Bugart, simbilis ng kidlat ang mga galaw nito. Muling natamaan ang manok naming si Bagdik. Nakahandusay na ito sa lupa at umaagos ang mga dugo nito sa iba't ibang bahagi ng katawan na may sugat, habang ang mga bubuyog na kanilang birtod ay nasa ibabaw pa rin ng Ruida. At ang Kuymi naman ay nag-aalangang lumapit kay Bagdik dahil nakita niya na gumagalaw pa ito at handa pa itong lumaban. Subalit ilang segundos na lamang ang nakalipas ay hindi pa rin ito bumangon, habang ito namang si Kadyo ay lumapit kay Tatay Dinsyo at nagsalita. Mukhang matatalo na ang inyong manok, Dinsyo. Sabi ko na sa'yo, ikaw pa talaga ang humamon sa akin. Tingnan mo, lupaypay ang iyong manok. O ano, dagdagan ba natin ang pustahan? Baka gusto mong gawin nating 20 milyon. Grabe ka naman, Kadyo. Napakagahaman mo naman. Nakita mo nang nakahandusay na ang aming manok. Gusto mo pang dagdagan ang pustahan. Iba ka talaga, Kadyo. Dati ka pang duwag, Dinsyo. Noon pang panahon ng ating kabataan. O sige, Kadyo. Dahil mapilit ka, payag ako sa gusto mo. 20 milyon ang pustahan. Subalit, nung matapos lamang mapagkasunduan ang kanilang pustahan, ay biglang lumakas ang hiyawan ng mga tao. Yun pala, ay biglang bumangon si Bagdik at umatake kay Bugart at tumama ang kanyang tari sa ulo. Nakita ko ang biglang pagkatumba ng kalaban ni Bagdik na si Bugart. Hindi na gumana ang kanilang birtod. Hindi ko malaman kung paano iyon nangyari. Habang si Kadyo ay nakita ko na basa ang kanyang pantalon. Naihi pala ito sa takot at hindi makapaniwala sa nangyari. Ako naman ay napatanong kay Manong Oscar kung paano natalo ni Bagdik ang kalaban. Ang mismong bertod ni Kadyo ang umayaw sa masama nilang gawain. Kaya ito mismo ang nagtanggal ng kanyang kapangyarihan. Habang nagsasalita, itong si Manong Oscar ay siya namang pagdating ng mga pulis. Napag-alaman ko na isa palang malaking sindikato itong si Kadyo.
Nagbibinta ang mga ito ng mga ipinagbabawal na gamot. Matapos na ibigay ang aming panalo, ay kaagad na pinusasan itong si Kadyo, habang kami naman ay umuwi na sa aming lugar. Gabi na nang marating namin ang Baryo Lahog, nang bigla kong napansin na may mga batang naglalaro sa bakuran. Nagulat na lamang ako nang malaman kong mga kapatid pala ang mga ito. Si Tatay Dinsyo pala ang nag-utos na ipakuha ito galing sa aking tiyuhin. Di kalaunan ay nakalabas na rin si nanay sa kulungan dahil na rin sa tulong ni Tatay Dinsyo. At ang kumpanya naman ay lalo pa itong lumago. At sa ngayon ay malapit na akong makapagtapos sa kolehiyo sa kursong abogasya. Dito na po nagtatapos ang ating kwento. Marami pong salamat sa inyong pagtangkilik at pagsubaybay sa kwentong ito. At ito po ang inyong lingkod na magsasabing, Paalam.